Makahulugang mga simbolo at numero makukulay na marka ng tintang iginuhit sa entablado ng buhay na sining. Mga larawang sumisimbolo sa refleksyon ng pagkatao ng nagpatatak nito. Ito ang mga mahahalagang mga alaala, ambisyon o minsan sumasalamin sa ating pag-ibig at mga poot. May ilan na tinanggap ang kultura ng pagpapatatak sa ngalan ng kapatiran. May ilan na nakuha ito sa loob ng mga selda at nagsilbing patunay ng pakikiisa sa diwa ng mga kakosa. Sa bahagi ng mga lumang sibilisasyon at kasaysayan, ang tattoo ay sumisimbolo sa maraming bagay. Ilan sa mga ito ay sagisag ng pagtuligsa sa diskriminasyon at pang-aapi. Sa aspeto ng teolohikal at Kristyanismo, ang pagpapatattoo ay naiuugnay sa paganismo at gawaing mga kriminal at minsang ipinagbawal ito noon sa Europa sa ilalim ng mga naging unang emperador sa Roma katulad ni Emperor Constantine. Subalit sa paglipas ng mga siglo, sa panahon ng late 18th century, naging popular na ito at tinanggap ng lipunan at naging bahagi na ito sa pagpapahayag ng damdamin o freedom of expression. Hindi na ito ang dating simbolo para sa mga alipin o ano pamang pamahiin na iminulat ng paganismong paniniwala. Ang sining na ito ay matagal nang nagpasalin-salin sa bawat henerasyon at sa kahit anumang direksyon mo ito tignan. Ito ay isa ng tradisyon at bahagi ng unibersong kamalayan ng mga individual na tumatangkilik nito. Ang mga diamante ay maaring mawala o manakaw, subalit ang tattoo ay mananatili magpakailanman. Maligayang pagbabalik sa aking munting channel, kapatid. Muli, ito ang infographics at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang pinakamahal na mga tattoo sa buong mundo. Magkano ang ginastos sa pagguhit nito? Sino ang may-ari? Bakit inabot ng sobrang mahal ang mga tattoo na ito? Kung bago ka pa lang, dali at mag-subscribe ka na diyan. Isama muna din ang notification bell para lagi kang updated sa iba't iba nating mga pinagkukwentuhan. Tara mga ka-info, simulan na natin. The most expensive tattoos in the world. Is this ink worth the price? Number 1. Yair Szymanski. Nakikita mo ngayon ang literal na pinakamahal na tattoo sa buong mundo. Gawa ito ng isang jewelry designer na si Yair Szymanski. Ang ginamit ay 612 half-carat diamonds at nagkakahalaga lang naman ito ng $924,000 o tumataginting na 45 milyones sa pera natin dito sa Pilipinas. Wow! Katumbas na yan ng maangas na mansyon o isang Lamborghini Aventador. Ayon sa website article ng Luxury Safe, 8 oras ang ginugol para matapos ang tattoo session na ito. Gumamit ng water-based adhesive para maidikit sa balat ang mga diamante. Bagamat umani ito ng paghanga sa mundo ng mga mayayamang artist, may ilan sa industriya ng pagtatato na hindi nagustuhan ito. Ang usapin sa authenticity ng isang art, lalo na kung tattoo ay kailangang may involve na tinta at karayom. Hindi ito tunay na tattoo kaya masasabing hindi pa rin ito dapat nasa kwaderno o listahan. Oh, well, yan ay review lang naman ng ilang mga critics. Well, isa lang naman ang masasabi ko dito mga ka-info. Hindi ko din ito nakikita bilang isang tattoo. Work of art? Posible. Pwede, pero tattoo? Malabo, Jose. Malabo. Pasadahan na lang natin ang mga presyo ng mga susunod na slides. Ito ang $1,500 per hour na bayad sa isang tattoo artist na si Ed Hardy. Hindi lang siya ang pinakamahal, siya din ang pinakamayamang tattoo artist sa buong mundo. Estimate worth na 250 million hanggang 700 million. Hindi ka pa ba naman yayaman sa mahal ng singil mo sa mga kliyente mo? Abay, makaisang oras o dalawa ka lang dito, talo mo pa ang sweldo ng presidente. Tara, silipin natin mga ka-info kung deserving nga ito na maningil ng sobrang mahal. Ang kanyang tattoo design na New Tribalism noong 1988 ay nailathala sa isang magazine sa Hawaii, ang Hardy Marks Publication. Ito ay mga sunod-sunod na mga volumes ng mga libro patungkol sa mga disenyong nagawa niya na. Kabilang na dito kung paano ito ginawa at ano ang mga estilong ginamit sa pagtatattoo. Ilan sa mga kliyente ni Ed Hardy at makikitang naging parokyano nito sina Britney Spears, Kim Kardashian, Snoop Dogg, Michael Jackson, Mike Tyson at sobrang dami ng mga celebrities at hindi na mabilang na mga famous na mga nilalang. At para sa ikakukumpleto ng ating kasiyahan, ipapakita natin ang ilan sa mga the best na tattoo ni Ed Hardy.
ang Heart and Dagger design, dragon tattoos, skulls, rose and dagger. Ilan lang yan sa mga disenyong naging standard ng mga sumunod na mga tattoo artist. Hindi na natin maipakita pa ang ilan sa mga ito dahil sa sobrang dami. Naibigay na lang natin ang ilan sa mga pinaka-popular at naging mga sikat na mga designs. Dahil naging sa mga tribal tattoos designs, ang pangalang Ed Hardy ang isa din sa pinaka-initingala pagdating dito. Sunod nating ispatan ang $1,000 per hour na si Scott Campbell. Mahal din, brother. But wait, don't panic. Sa unang session lang naman yan dahil yung mga susunod na session ay $200 per hour na lang yan. Si Campbell ang pinakasikat na tattoo artist sa siyudad ng Brooklyn. Ang mga kliyente lang naman nito ay sina Sting, Robert Downey Jr., Orlando Bloom, Marc Jacobs, and the late Heath Ledger. Ibang-iba din ang method ni Campbell. Gumagamit siya ng typography and antique ornamentation. Ito ay paghahalo ng mga maninipis na linya at makakapal na kulay na may temang tribalism at abstract expressions. Ito ay patok sa mga bandang ang edad ay nasa mga agresibong gulang. Ang genre ay bumabagay sa mga kabataan na nahihilig sa mga rock musics, heavy metals, hip-hop at punks. Sa kasamaang palad, itong si Scott Campbell ay may pagkapabebe. Hindi ka pwedeng basta magpatato dahil ang availability ng artist na ito ay nakadepende kung sino ang kakilala mo. Oh, well, in short, kailangan rekomendado ka ng kanyang kaibigan o dapat nasa circle of friends ka only. Yun lang. Ang lagay, kahit may pera ka para magpatato sa artist na ito, hindi mo makukuha ang service nito na hindi dadaan sa kanyang mga kaibigan. Bueno, mga ka-info, ituloy natin ang tattoo kwentuhan. Kilalanin na din natin ang isang malupit na ito. Siya si Paul Booth, isa din sa pinakamahal maningil na tattoo artist. $300 per hour. At kung willing ka na maghintay, alam nyo ba na sa sobrang dami ng kliyente ni Paul, ang schedule sa kanyang mga tattoo session ay kayang punuin ang diretsong 2 taon, 2 years, long waitlist. Ganito ka in demand itong si Calvo, brother. Siya din ang may gawa sa mga tattoo ng mga miyembro ng Pantera, Slipknot at Slayer. Ang tema ng kanyang mga tattoo ay yung mga tipong pangbuong katawan na tintahan. Si Paul Booth ang isang uri ng tattoo artist na makakasundo mo dahil magaling talaga ito sa pagpulido ng mga tattoo. Ayon sa ilang mga magazine reviews, si Paul Booth ang pinakamalinis maglinya ng mga tattoo details. Tara, silipin natin ang ilan sa mga gawa niya. Ito naman si Anil Gupta. Sa mundo ng pagtatattoo, masasabi na kakaiba ang taong ito. Dahil kung sasabihin ng kanyang mga kabaro na katulad ng isang mekaniko, hindi ka pwedeng gumawa ng sasakyan kung wala kang sariling sasakyan. A tattoo artist who does not have a tattoo is like a mechanic who does not own any car. Pero sa maniwala ka sa hindi, ang tattoo artist na ito ay wala ni isang kudlit o anumang tattoo sa kanyang katawan. Si Anil Gupta ay kilala sa kanyang mga realistic portraits at mga disenyo ng tattoo na tribal-inspired. Siya din ang nagtattoo sa ilang mga paintings na gawa ni Leonardo da Vinci. Ang mga susunod na slides ang ilan sa mga disenyo na gawa ni Anil Gupta. Napakagaling, hindi ba? Pero mga ka-info, hindi naman tayo papayag na hindi ma-features sa episode na ito ang pambato nating mga Pinoy. Hindi man maikumpara sa tagumpay, walang ipapanalo sa yaman ng mga naunang binanggit nating mga tattoo artist. Ang antas naman ng sining ng tattoo artist nito ay umani ng respeto at pagkilala sa kultura ng mga Pinoy. Siya, si Wang Od, ang ipinagmamalaki ng mga tribo ng Kalinga. Alam nyo ba na hindi mo malalaman ang presyo ng ipinapatato mo sa kanya hanggat hindi niya ito natatapos? Saka mo lang malalaman ang presyo ng ipinatato mo sa kanya kapag natapos mo na ito. Dito pa lang may substance at element of excitement na. Si Wang Od ang isa sa maituturing na living legend sa kultura ng mga mambabatok
Gamit ang luma at tradisyonal na uri ng pagtitinta, isang kahoy na pumukpok at isa uling mas maliit na kahoy na may patulis sa dulo na nagsisilbing karayom para makapasok sa balat ang kanyang mga tinta. Si Wang Od ay hindi lang sikat sa mga Pinoy. Sa katunayan, maging ang mga foreigners ay dinadayo din siya para lang magpatato. Ilan sa mga parangal na iginawad na sa kanya ay ang dangal ng Haraya Award, ang gawad ng manlilikha ng bayan, ay natanggap na din ni Wang Od. Mga prestisyosong parangal at pagkilala sa naiambag ni Wang Od sa ating sining at kultura. Sadyang ang mga sining na ganito ay talagang hindi mo na din matatawaran ang dedikasyon na inilaan para magawa ito. Ang mga karayom sa likod at harap man ng munting makina na pinagagalaw ng mga dalubhasang kamay upang makalikha ng makahulugang mga simbolo at larawan na hindi lang maipagmamalaki kundi nagiging legasiya ng isang sining at kultura. Ang mga tinta na ito na habang buhay mo nang makakasama, simbolo din ng ating kalayaan, kapangyarihang maging dominante sa mga prinsipyo at mga pinaninindigang mga paniniwala. Malalim ang kahulugan ng mga tintang ito, higit sa rebelyon na minsang inakala mong produkto ng pag-aaklas o paghihiganti. Ilan sa mga ito ay bunga ng mayamang imahinasyon at malikhaing sining. Sa mata ng ibang kritiko, ito ay pagdungis sa kabanalan ng tinatawag na templo, paglapastangan at nakikita itong isang uri ng pagre-rebelde. Subalit ang mga simbolo na ito ay larawan ng isang filosofiya at uri ng sining na matagal nang gustong lumaya sa kadena ng diskriminasyon at mapanghusgang mata ng lipunan na para bang sinusukat ang kalinisan ng tao sa kutis at marka ng balat. Ang hidwaang ito ay nais nating ihatid at tapusin hindi dahil sa tattoo ay nahuhusgahan ang katapatan at pagkatao ng isang individual. Hanggang ngayon ay may ilan na mga kumpanya na may pangil at pulisiya sa mga aplikanteng may mga tattoo na kahit sa pinakamaliliit na at tagong mga tattoo, kapag nadetalya ito, nabigyan ito ng buhay at naiugnay sa isang usapin, ay kaya nitong lumikha ng digmaan at nagsisimula ng malaking away. Sa mga nakakaalala sa hashtag Cancel Korea, nagsimula ito dahil lang sa isang tattoo. Isang video sa TikTok ang nagtrending dahil ang uploader ay nakitaan ng isang rising flag ng bansang Japan. Ang simbolo ng bandilang ito ay nakitang naitato sa braso ng uploader. Minasama ito ng ilang Koreans dahil simbolo daw ito ng mga feudal lords na kalaunan naging bandila sa mga digmaan na ginamit ng mga Imperial Army ng Hapon. Ito din ay nagpapaalala sa imperialismong pananakop ng bansang Hapon sa Korea noong ika-19 na siglo. Umikot ang bangayan sa pagitan ng mga Pinoy at Koreans dahil sa tattoo na ito na nauwi sa pang-iinsulto ng mga Koreano sa ilang mga kababayan nating Pilipino. Nagkaroon ng palitan ng mainit at maaanghang na mga salita na nagpabaga sa hashtag Cancel Korea. Well, let's just forget about it. Move on, kapatid. Isingit natin ang maliit na tattoo na ito. Tinawag na 360 work of art. $400 per art ang ibinayad sa gumawa nito at additional $400 ulit sa mga succeeding hours. Ang tattoo artist ay nakilala sa circular tattoos nito. Siya si Eva KR BDK. Speaking of inking, ang pagtangkilik naman ng ilan sa pagpapatato ay hindi lang makikita sa balat. May ilan na mas mapangahas at nagpapatato sa kanilang mga eyeballs. Isa na yata ito sa pinaka-weirdong sining na matatawag. Di umano, ayon sa paniniwala ng mga nagpapatato sa kanilang mga eyeballs, nakakatulong ang mga tattoo na ito sa kanilang mga mata upang makita ang mundo sa ibang perspektibo at maobserbahan ng mas mahusay ang universo. Katulad din naman ito ng perspektibong pagpapatato ng mata sa anumang bahagi ng katawan. Karamihan sa mga tattoo na ito ay sumisimbolo ng pagkadiyos at kakayahang madama at makaunawa sa damdamin ng tao sa paligid. Ang mga mata na tattoo ay kadalasang iniugnay din sa espiritual na kalagayan ng may-ari. Pero alam nyo ba, ayon sa pag-aaral, ang statistics ng mga lalaking pinipili ang mga tattoo na may kinalaman sa espiritual ay bumaba ng 30% sa mga nakaraang dekada dahil sa pagsulpot ng multicolor designs, 3D at mga tribal designs. Samantala, ang mga pinakapopular na disenyo ng mga tattoo na madalas magamit ay ang mga sumusunod: bulaklak, ahas, dragon, punyal, bungo, Chinese letter, animal characters at mga pangalan ng mga babae. Kung hindi ito makikita sa isang parte ng katawan, panigurado matatagpuan mo ito
na nakahalo sa iba pang tattoo sa buong katawan. Speaking of buong katawan, title holder ng Guinness World Records, siya si Lucky Diamond Rich mula sa bansang New Zealand. Ayon sa record, mahigit 1,000 hours na ang inubos ng kanyang katawan sa pagpapatattoo at pag-modify dito. Sumikat si Lucky dahil tad-tad talaga ng tattoo ang buo nitong katawan. Mula ulo hanggang talampakan, may tinta ito at hindi lang yon. Ang mga unang layers ng mga tattoo nito ng kanyang kabataan ay muling pinatungan ng panibago. Pangalawa hanggang pangatlong layers ng mga tattoo ink. Maging ang eyelids nito ay may mga tattoo din. Well, mga ka-info, bilang pagtatapos, hindi katulad ng iba nating episode na kaya nating gumawa ng scripts gamit lang ang isang keyword at 2 o 3 webpage lang. Natatapos na natin ito. Ang tattoo episodes natin na ito ay umubos lang naman ng 50 keywords at mahigit 60 pages and URLs ang nabisita natin. Katulad ng disenyo ng tattoo at napakakomplikadong mga detalye, no wonder. Pag sinerch mo ang topic na to sa YouTube, sa lengguwahe ng Pinoy, tayo ang nauna at napasubo sa content na ito. Na pinanindigan naman natin at sana ay nakapagbigay aliw sa inyo ang episode namin ito. Sa mga nagbabalak magpalagay ng tattoo, go ahead. Gawin mo kung ano ang magpapaligaya sa iyo. Just a simple advice. Before we go, think before you ink. Gasgas na ang paalalang ito, pero katulad ng sugat o simpleng gasgas sa maselang balat, ang mga alaala, pangarap, pag-ibig o puot na susubukan nating maitala sa pamamagitan ng mga itim na markang ito. Ito ang mga tinta na laging magpapaalala kung ano tayo bilang isang tao. Sana kung mapagtagumpayan nating maibandila ang mga tintang ito sa hubad nating katawan, sa pagtanda natin at pagbabalik sa lupang pinagmulan. Kasama itong babalik sa alabok, mga tinta na bahagi sa makukulay at masigla nating mga kabataan. Sana lang at kung mabago man natin ang ating kumpiyansa maitaas gamit ang mga marka na ito, kasama na din sanang maitaguyod natin ang mabubuting gawa at mas mapagbuti pa ang impresyon ng tao sa mga ito. Hindi lang basta tinta na sa katawan mo nagmarka, kundi filosofiya at prinsipyo na kaya mong panindigan at hindi ka ipapahiya.